Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa maing lagay ng panahon yung araw ng Huwebes, August 14, 2025. Samantala, ang minomonitor nating si Bagyong Goyo ay namataan sa Xiamen, China, na kung saan nasa labas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at wala na po itong direktang epekto. Ngunit asahan pa rin po natin ang mga localized thunderstorm na dulot nga po ng trap or extension na dala pa rin ng Bagyong si Goyo. Samantala, ang wind signal na signal number 2 or signal number 1 sa Batanes at Babuyan Group of Islands ay wala na po yun at wala na po tayo nakataas na wind signal. Kaya po, ngunit asahan pa rin po natin na maulap hanggang sa maulap na pagkuwirin dahil sa mga localized thunderstorm dahil may mini-monitor pa po tayong hanging habagat na kung saan nakaka-apekto po ito sa kanlurang bahagi ng ating bansa na makikita nga po natin sa pinaka-latest track natin na kung saan malakas pa rin po ang hanging habagat sa kasalukuyan. At dahil din po sa paghila ng Bagyong si Goyo ng hanging habagat na nagmumula sa Timog Mindanao, asahan pa rin ang mga maulap hanggang sa maulap na pagkuwirin sa mga kababayan natin dito sa area ng Mindanao at Visayas. Samantala, sa bagong nilabas nga po ng track ng Pag-asa na kung saan sa mga susunod na araw ay mayroon po tayong i-monitor na low pressure area na mabubuo sa kanluran bahagi ng ating bansa na kung saan matatagpuan sa Palawan area at ang isa naman ay sa silang bahagi ng Visayas mabubuo. Kaya po ating antabayan ang possible na mabuo sa mga susunod na araw. Base po yan sa bagong inilabas ng track ng Pag-asa. Samantala, para naman po sa maging lagay ng ating panahon sa mga iba't ibang rehiyon ng ating bansa, unahin po nga muna natin dito sa ating sa mga kababayan natin dito sa Metro Manila. Asahan pa rin po ang maulap hanggang sa maulap na pagkuwirin na may mga tsansa pa rin na mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot nga po rin niya ng mga thunderstorm. At yan nga po, kaya po maganda po tayo sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbuhos ng ulan dulot ng mga thunderstorm. Samantala, malakas pa rin po ang mataas or ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Bicol Region, Aurora at Mimaropa. Dulot nga po yan ang hanging habagat at sa kasalukuyan nga po ay malakas pa po ito sa ang epekto lalo na dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya po, asahan po, umaga pa lang, possible na po ang mga pag-ulan dito sa Bicol Region and then Aurora at Mimaropa. Kaya po, maganda po tayo ng panangga sa ulan kung tayo ay lalabas ng ating mga tahanan. Samantala, para naman po sa maging lagay ng ating panahon sa Visayas area, ay asahan pa rin po ang mga pag-ulan o mga maulap hanggang sa maulap na pagkuwirin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot po yan ng mga thunderstorm na nanggagaling po dito sa hanging habagat. Na kung saan nga po, makikita nga po natin sa pinaka-latest track natin na kung saan ang hangin na pumapasok dito sa Palawan, direkta po dito tumatago sa Visayas area. Kaya po, asahan pa rin po ang mga pag-ulan hanggang sa maulap na pagkuwirin at mga possible na flash flood, landslide. Yan po yung ating paghahandaan sa ating mga kababayan. Lalo na po dito sa kanlurang bahagi ng Visayas na kung saan unang epektado ng hanging habagat ang kanlurang bahagi ng Visayas. Kaya po maging alert po sa mga biglaang buhos ng malakas na paulan. Lalo po yan ang mga thunderstorm. Samantala para sa maging lagay ng ating kababayan dito sa area ng Mindanao, asahan pa rin po ang maulap hanggang sa maulap na pagkuwirin at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito po sa Zamboanga Peninsula, Sorsogon at Bangsamoro. And din sa nalalabing bahagi ng Mindanao dito sa Davao, bagay po makakaranas ng maliwalas hanggang sa maliwalas na panahon. Ngunit may mga asahan pa rin po ng mga thunderstorm pagsabit ng hapon at gabi. Dahil po yan sa hanging habagat na nagmumula sa Timog Mindanao. Kaya po, maging alerto lang po sa mga biglaang possible na pagbaha at pagbuo ng lupa dahil sa mga severe thunderstorm na ating inaasahan. Para naman po sa magiging lagay ng
sa Palawan area, sa mga kababayan natin dyan na nakakaranas ng mga pag-ulan dahil po nga sa patuloy na epekto ng thunderstorm. Nadulot nga po yan ang hangin habagat. Kaya po sa mga kababayan natin dyan sa Palawan, maging alert po kayo dyan sa possible na mga thunderstorm, na possible na mga kalatilat na pag-ulan, at possible nga makaranas din po dyan ng malakas na hangin or katamtaman hanggang sa malakas na hangin. Dulot nga po ng hangin habagat. Kaya po, maging alerto po tayo sa halos buong ating bansa dahil saan pa rin po ang mga thunderstorm na umiiral sa halos buong bansa. At yun nga po, at kahit wala na po tayo nakataas na wind signal dito sa kababayan natin sa Batanes at Babuyan area, asahan pa rin po ang mga paulan dahil po ngayon sa trap or extension ng bagyo, lalo na dito sa Batanes area. Dahil po ay malapit pa po ito. Kung isipin, mas malapit pa po ito sa bagyo. Kung saan yung trap niya ay siya yung magpapaulan dito sa mga kababayan natin dito sa Batanes area. At yan nga po, para naman po sa maging lagay ng ating karagatan, sa kasalukuyan nga po ay wala pa tayong nakataas na gale warning sa baybay ng ating karagatan. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa mga seaboard dahil po asahan pa rin po ang moderate to rough sea condition dahil nga po sa umiral na hangin habagat at paghila ng bagyo ng hangin habagat na nagmumula naman sa Timog Mindanao, na kung saan dinadaan niya po rito sa silangan ng ating bansa, kung saan kaliwat kanan po ang rough sea condition na possible mataas pa rin ang pag-alon na ating maranasan, na kung saan mapanganib pa rin po sa mga kababayan nating mga isda, lalo na sa may mga maliliit nating sasakyang pangdagat. Kaya po maging alerto lang po tayo sa mga biglaang pag-alon. Kaya po sinasuggest po natin na maging mapanuri sa alon ng ating karagatan. At yun nga po ang pinaka-latest nating update sa maging lagay ng ating panahon. Huwag kalimutan po mag-subscribe para maging updated po kayo sa mga bago nating update sa maging lagay nating ating panahon sa ating bansa. At para sa mga update nating ilalabas, dahil po mayroon po tayong inaasahan nga po na possible mabuo na 2 low pressure area sa kanluran at silangan ng ating bansa. At yun nga po, maraming salamat sa inyong lahat, and God bless sa mga nag-subscribe. Thank you so much, and don't forget to share guys para marami po tayong maabisuan. And then huwag kalimutan mag-subscribe para maging updated po kayo sa mga bago nating updates na ilalabas. Hindi lang nga po sa mga magiging lagay ng panahon dito sa ating bansa, at para na rin sa possible na magiging bagyo or mga bubuo pa na mga bagyo. Dahil dito sa mga susunod na buwan, may mga inaasahan po tayo na mabubuo ng mga bagyo na ito na nga yung buwan ng pagbuo ng mga bagyo. Yan po yung ating paghahandaan. Kaya po maging alert po kayo at updated. Maraming salamat and God bless. Bye for now, and see you again in my next video.